Alam mo ba na ang isa sa pinakamahalagang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal ay hindi lamang isang manunulat, hindi lamang isang pintig ng revolusyon at hindi lamang isang simbolo ng kalayaan? Bago siya naging martir, bago siya naging alamat, bago naging pangalan sa mga paaralan, siya ay isang siyentipiko, isang doktor, at isa sa pinakaunang Pilipino na na-train sa advanced science sa Europa. At ang ilan sa kanyang mga gawa ay napakalawak na hindi na kaya ituro lahat sa eskwela. Kaya naman ngayong Rizal Month, kilalanin natin hindi lang ang bayani, kundi ang isang henyo na nagmahal sa agham. Makausisa, kung bago ka pa lang dito sa channel, ay click mo na yung like at subscribe button nang sa ganon ay palagi kang updated sa ating mga kwento at uploads. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Yolanda ipinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Galing sa hindi privileged na pamilya pero palaging binibigyan ng oportunidad ang pag-aaral. Hindi lang siya basta estudyante, siya ay mabilis matuto, malikhain at palaging nagtatanong. Habang ang karamihan noon ay abala sa pag-aararo, pagtatanim at relihiyon, si Rizal ay nakakita ng ibang tanong. Paano gumagana ang mundo? Ano ang mga batas ng kalikasan? Paano nakakaapekto ang siyensya sa buhay ng tao? At iyon ang nagtakda sa kanya sa isang landas na kakaiba para sa isang Pilipino noong kanyang panahon. Noong 1882, umalis si Rizal papuntang Europa, hindi para magsulat ng nobela, hindi para mangrevolusyon, kundi para mag-aral ng medisina at partikular na sakit sa mata. Bakit mata? Dahil ang ina niya, si Doña Teodora Alonso, ay unti-unting nabubulag dahil sa cataracts. Sa Europa, pumunta siya sa Germany, isa sa pinakamaunlad sa medisina noon. Doktrina, ibinida ng marami ang mga epal na titles, pero si Rizal, natutuhan ang tunay na agham. Nag-train siya sa ophthalmology, ang larangan ng pag-aaruga at pag-operasyon ng mata. Ang skills na ito ay hindi basta-basta noon. Marami sa mga doktor noon ay hindi marunong mag-operate ng mata. Pero siya, nag-practice sa mga laboratory, nag-aral sa mga libro, at nakipag-mentor sa mga profesional sa Berlin at Heidelberg. Pagbalik niya sa Pilipinas, hindi niya dinala ang ploma ng revolusyon agad. Dinala niya ang scalpel, inoperahan niya ang mata ng kanyang ina, at ayon sa mga tala, nagkaroon ng partial improvement ang kanyang paningin. Hindi perfection, hindi ganap na paggaling, pero noon, ang ganitong operasyon ay pambihira. Isipin mo, sa isang panahon na kulang ang teknolohiya, kulang ang kagamitan, at kakaunti ang doktor na nakakaintindi nito, may isang Pilipinong nagawa ang isang medical procedure na ginagawa pa lamang sa pinakamaunlad na ospital sa Europa. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang pagiging scientist. Habang siya ay nasa Europa, hindi lang siya nag-aral ng medisina, nag-aral din siya ng anthropology, ang pag-aaral ng tao, kultura at kalikasan ng lipi. At hindi basta aral, nag-study siya sa ilalim ng isa sa pinakakilalang scientist noon na si Dr. Rudolf Virchow, na tinawag na ama ng modernong pathology. Hindi ito basta personalidad. Si Virchow ay may impluwensya sa scientificong mundo sa Europe. Ang ibig sabihin nito, hindi basta-basta ang mga nakasama ni Rizal, hindi basta-basta ang mga natutunan niya. Habang marami ang nakakilala sa kanya bilang manunulat, bihira ang nakakalam na si Rizal ay isa ring scientist ng kalikasan, at ang isa sa kanyang paboritong larangan, conchology, ang pag-aaral ng mga kabibi at shell species. Hindi ito basta hobby. Nag-publish siya ng mga scientific paper tungkol sa shell species, mga specimen na kanyang ipinadala sa mga European scientific societies na inilarawan niya ng detalyado. At alam mo ba, may mga species na ipinangalan sa kanya, mga pangalan tulad ng Rizalianus at Rizaliana. Scientific epithets o identification nagpapatunay na kinilala ang gawa niya sa mundo ng agham. Bukod sa kabibe, interesado rin si Rizal sa iba pang aspeto ng kalikasan, mga halaman sa Laguna at Batangas, mga tanim na medicinal, mga mineral at ekosistem ng Pilipinas,
Nag-study siya ng local biodiversity sa paraan na karaniwang ginagawa ng mga European naturalist noon. Habang sa kanyang sariling bayan sa Dapitan, ginawa niyang buhay na laboratorio ang buong bayan. Siya ang nagdisenyo ng drainage system, water supply system, lighting improvements, at maliliit na invention sa pang-araw-araw na buhay. Sa madaling salita, kung nabuhay siya ngayon, tatawagin natin siyang multidisciplinary scientist engineer, gaya ng mga polymath sa Renaissance era, kung saan kilala sila Michelangelo at Leonardo da Vinci. Isipin mo, isang Pilipinong hindi lamang nananatili sa kasaysayan, kundi aktibong nag-ambag sa pandaigdigang siyensya. Ngunit bakit bihira ito marinig sa mga libro? Bakit mas nakikita natin si Rizal bilang martir ng bayan kaysa bilang scientist ng mundo? Marahil dahil mas madaling pag-usapan ang pamumuno at revolusyon kaysa ang mas malalim na aspeto ng talino at agham. Mas madaling ikwento ang pagbitay kaysa ang pag-opera sa mata ng isang ina at ang pag-publish ng mga scientific paper sa Berlin at Vienna. Ngayong Rizal Month, hindi lang natin alalahanin ang kanyang sakripisyo, kundi pati ang kanyang talino, pangarap at ambag sa agham. Si Rizal ay hindi lamang bayani sa ploma, kundi bayani rin sa laboratorio, sa klinik at sa mundo ng siyensya. At sa tuwing iniisip natin ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino, huwag nating limutin na ang katalinuhan, siyensya at pag-usisa ay bahagi rin ng ating kultura. Kung gusto mo pa na mas marami pang hidden history stories tulad nito, ay like and subscribe na at samahan mo akong muling tuklasin ang mga kwentong tinago ng panahon.